tinamaan na lupain ng hasyenda ng konstruksyon po ng SCTEX. Kayo daw po ang naglabi para ito'y dumaan doon sa lupain ninyo at makinabang ang inyong pamilya at ang hasyenda. Yung mga nagsasabi po niyan, talagang, paano ko ba sasabihin to, no? Talagang hindi na nga nag-research, na hindi ho naintindihan yung buong project. Yung aming po probinsya ng Tarlac ay nasa sarado sa mga karsada dahil sa pag-agusto ng lahar, di ba? Ngayon SCTEX, Subic, Clark, Tarlac. Yung dulo sa Tarlac, ililink, ano may plano ng project? Ililink nyo yung daungan ng barko, yung seaport, yung airport sa Clark, yung Subic na seaport, at yung industrial parks or estates. Sa Tarlac po, isa lang ang industrial estate, yung po sa Luisita. Ang labo naman ho siguro, dahil ari namin yung Luisita, o yung substantial portion nun, hindi aabot yung karsada na maglilink, supposed to be dito sa mga industrial sites, sa mga ports. Hindi ho ako naglabi dyan. Yung mga locator po namin, marami pong hapon na kumpanya, sila po ang naglabi sa mga members of parliament nila dahil inutang po natin yan sa Ombudsman Fund. At siguro, maganda na rin sabihin, no, na yung BCDA, nag-testify na po sa House kung saan isinulong yan ng ating mga kalaban at ipinakita nga ho doon na yung market valuation raw ng bangko ay 150 per square meter. Ang pinakamataas na binayad raw ng BCDA, section na yan, ay mga 120, pero yung sa Luisita po ay 100 lang. Malayo po doon sa valuation ng market according to the BCDA. Ulitin ko lang ho, yung mga katunggali po natin, imbis na nagsasabi na ganyan, baka gusto nila magpakita ng sulat kung saan po ako naglobby sa BCDA or lumapit sa Speaker or lumapit sa Appropriations Committee ng House o kung kanino man tanggapan para sa proyektong yan. Ang inabol ka lang ho, mapadali yung daloy ng komerso na nagbibigay ng trabaho sa mga kababayan ko. Tumulong po ako para mangyari yan, pero hindi ko ipinilit na dali sa Luisita dahil yung project ililink yung industrial sites to the ports that they need for exporting their products. Senator, ngayon po, usap-usapan na po na merong tila mga, kung tawagin po yung mafia sa inyong partido na nagiging sunod-sunuran lamang kayo sa gusto nila. Ito raw po yung mga nagdidikta po sa inyo kung ano ang inyong dapat na gawin. Yung mga nagsasabi po niyan, hindi po tayo kilala. Palagay ko naman nabatin nyo na may mga posisyon rin, no? Na kung saan hindi, pati nanay ko, kung sabihin natin, nagkaroon tayo ng diskusyon. Naalala ko kaagad ngayon, yung sa posisyon sa death penalty. Nung araw po, siya ay talagang ayaw na ayaw ng death penalty. Ang pananaw po niya, ang Diyos lang ang pwedeng kumitil sa buhay. Ako naman po, may time in my life na yung mga recidivist na talagang gumagawa ng heinous crime, dapat mapatawan ng death penalty. Pero nung nakita rin po natin yung sistema ng hustisya natin na may maraming kakulangan, tayo nagbabago na ho ng palaisipin na karapat dapat po yung death penalty. Kung ang nanay ko po nag-aruga sa akin, sumilang sa akin, nakukuha ko pa hong hindi sundan ng buong buo sa lahat ng panahon, itong mga nagsasabi na kaya tayong diktahan ni inuman, hindi ho buwabase sa anumang ebidensya. Kung titingnan po nyo, sige ng Arroyo, ako po yung Deputy Speaker sa panunungkulan niya, pwede ko na natili yun, pero nandito po ako, siguro isa ako sa pinaka-consistent na tumitilig sa simula nung tayo sumama sa hanay ng oposisyon. Mula po sa ating alang email sender, Senador, ano ang magiging papel ni Binibining Chris Aquino sakaling kayo'y mahala na Pangulo? Kayo ba'y Well, kung sakasali ho tayo mahalal bilang Pangulo, ang gagawin po natin pag meron ho mga okasyon, kunyari yung kailangan ng presensya natin, isang ribbon cutting, may misa na kailangan na i-attend, siguro papakiusapan ko yung mga kapatid ko kung hindi ko mapupunuan sa schedule ko na sila po ang tumao para sa atin dahil hindi ko naman mapapagbigyan siyempre lahat ng imbitasyon. Sa totoo lang ho, sa dulo, klaro po sa atin kung tayo mahalal na Pangulo, tayo may responsibilidad sa lahat ng desisyong gagawin at tayo lang po magdedesisyon. Tapos ng pagkukonsulta sa lahat ng sektor, lalo na po yung may kaugnayan doon sa usapin o isyong hinaharap. Isa pa pong email message galing po sa ating tagapanood. Noong panahon daw ni Pangulong Cory, lumabas ang issue ng Kamag-anak Incorporated. Sakali hong kayo ay manungkulan sa Malacanang at meron pong masangkot na inyong kamag-anak o kaibigan, kayo ho ba ay handang magpakulong sa kanila? Papaboran ko yung kamag-anak ko na gumawa ng mali. Palagay ko hindi ganun mangyari. Again, yung mga nagsasabi po ng kamag-anak, sana maganda, no? Pakita ho nila, halos 20 taon na ho, nung buwaba ang ating ina, sino ho ba sa mga kamag-anak namin ang nasakdal sa issue ng graft and corruption o anuman ng kaso?
Ang dali-dali ho kasi magsabing may kamag-anak. Pero matagal na hong wala sa puder ang aking ina. Bakit di ho naahabla? Ngayon, ako ho, dito nakasalalay na yung pagkatao ko, pangalan ng mga magulang ko, at yung inaasam-asam na napakarami nating kababayan. Ako ho ba'y isusugal lahat yan, itatapon at ibabaliwala para lang tugunan ng isang kamag-anak na naggawa ng kasalanan? Isa ho sa plataforma natin, pag may ginawa kang kasalanan, may katiyakan ng kaparusahan. Senador, bakit po hindi niyo isinama sa Ginoong Mar Rojas sa inyong television plug, television commercial? Ay, yun ho, kasama na rin po sa imaging at branding campaign na meron ng mga mas may experts. Meron ho ako solo, meron ho siyang solo, at meron ho kaming combined. Yun ho, dinedetermine ng mga mas may professional expertise kaysa sa atin. Senador, with all due respect, ano po ang inyong reaksyon sa mga sinasabing kayo daw po ay autistic? Ted, nagkasama tayo sa Kongreso, pinagtsatsagaan mo akong kausapin doon. Kung ako siguro ay walang saysay kausap, hindi mo na ako kinausap. Ako po ay nahalal na 3 beses na congressman ng segundo distrito ng Tarlac. Yung mga kababayan ko ba hindi marunong pumili. Ako po ay number 6, 14 million votes halos sa nakuha ng pagtakbo sa senador. Lahat ba sila ay hindi rin marunong mamili. So, babalik lang ako, no? Alam mo nyo, again, with all due respect, kung hindi ikaw Ted na nagtanong, magtsatsaga ko pa dapat masagutin yung mga tanong na walang saysay tulad yan. Senador, 30 seconds, ano po inyong mensahe sa ating mga manonood? Alam mo nyo, tayo hindi naghagad na humabol bilang Pangulo ng Republika, lalo na dahil tayo papalit sa mga problema at pagmamahal ng problema ang iiwan ng kasalukuyang administrasyon. Tumawag po ang taong bayan. Nakita ko po ang pagkakataon na sa tulong ng taong bayan, sa pamamagitan rin po nila at sa pagtutulak po nila, talaga malulutas natin pagsasayos sa ating po mga problema sa bansa natin. Tutuloy po natin yan at talagang palagay ko, kasama ang taong bayan, magagarantiya natin ang pagbabago. Salamat po. Senador, thank you so much. Good luck and good Thank you night. po. Sa inyo pong pagsalang sa ating one-on-one ngayong gabi.